malikabok at maingay. Ito naman ang isa kong pwesto dito sa paggawaan ng clutch lining o clutch disc dito sa aming company. Kailangan matalas ang mata. At syempre, bagong lahat, luto muna tayo ng ating babaonin sa company. Kape tayo. Ito yung tamban na nahuli namin isang gabi. Pinagkatayan namin ni Cab Sadyong at ni Katox TV. Karamihan ng mga nahuli ko, pinamigay ko rin sa mga kadorm ko. Shoutout pala kina Rani at kina Prani, kina Joseph at kina Marvin. Sila po lahat yung mga nabibigyan natin ng libreng ulam para na hindi gumastos. So ito, ang niluto ko lang po itong tamban ay di 6 piraso. Nagsaing na rin po ako. Kaya talagang buhay abroad. Ikaw lang ang aasa sa sarili mo. Wala ka ng ibang aasahan kundi ikaw. Kung may problema ka, ikaw lang din ang i-resolve nun. Noon, gustong gusto ko mag-abroad. Pero ngayon, gustong gusto ko nang umuwi. Yan yung mga nakikita natin sa mga Facebook ngayon. Yung mga post na nag-abroad ako para magbakasyon sa Pilipinas. Diba ang saya? So tara na, balik tayo sa pagluluto. Shoutout nga pala sa kabatch ko dito dumating, si Jonathan at saka si Gerand. Sila ngayon nasa Pilipinas na. Ako noon naiiwan. Mga 9 years na pala ako dito sa Taiwan. Siguro last contract ko na to. Gusto ko na makasama yung mga mahal ko sa buhay, lalo na yung aking girlfriend. Ay, fiancé pala. Shoutout sa'yo, baby Mary Jane. Ay, shoutout sa'yo. So, siya po lagi nagpapalakas ng aking loob. Kung may problema kayo, kontakan nyo lang yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Shoutout pala po sa lahat ng OFW sa buong mundo. Pasensya na rin po kung hindi pa po ako magiling mag-voice over at wala pa po tayong gamit ng microphone. Headset pa lang po ang gamit ko. Pasensya na po. Sa susunod po, gagalingan ko na po. So tara, magtayo sa pagluluto. Ayan, luto na pala yung kanin. And charan! So kumukulo na natin kamatis. So yung kamatis na pala dinudurog ko habang ginigisa para yung kanyang katas ay mas malasa lalo at para dumikit yung lasa niya sa ating piniritong tamban. Para sabi nga ni Dong, lami, uy! Nilagyan natin niya ng asin, konting magic sarap, konting lang po yun, tsaka paminta po para po may konting palagitik yung lasa niya. Niligyan ko po ng konting tubig para dumami ng konting sabaw kasi tatlo po kami magkasalo-salo dyan, si Boss Joseph at si Boss Jay. So nilagay ko na rin yung pechay, at yung pechay na po yun ay konting init lang po at kulo, parang in-steam lang po siya sa ibabaw. Saya na nga, nilagay na po natin sa baunan, nadadali natin sa company para libre ng ating panangalian. Minsan pala umorder kami ng pentang. At ito yung ating dinadaanan papunta sa ating company, sa aming company. So dito dapat dahan-dahan ka kasi marami din pong driver na kaskasero. Nabangga na pala ako dati pero hindi ko po sinabi. Maig lang naman po. At ito nga pala ang aking maging pwesto ngayong araw. Ang hawak ko po dyan ngayon ay 10 makina. 5 sa side A at 5 sa side B. Ang tawag po namin sa pwesto na ito is lagarian. Kasi kabilaan yung kanyang nilalagari. So ito kabilang company namin. At yan yung mga malaking exhaust na umihigop ng mga alikabok. Pero minsan hindi kinakaya ng alikabok eh. Ngayon pa lang ako mag-start ng makina. So dito mapapansin nyo paglagari ng ating makina. So ito po yung ginagawa namin. Yan ang clutch lining o clutch disc. Iba't ibang uri po ng clutch lining, clutch disc. At iba't ibang makina rin po yung ginagamit. So itong isang uri na sa akin. Ang mga clutch lining pala na ito dinadala namin sa Indonesia at saka sa Thailand. Iba't ibang bansa rin po. So dito, inintay ko lang siya matapos at iti-check ko kung maganda ba yung pagkakalagari sa ating clutch lining. Kita nyo po, yan maganda pagkakayari. So sa 10 makina
chinecheck ko po lahat yun kung maganda yung pagkakalagari. So dito maingay pag nagkasabay-sabay na po lahat ng mga makina na yan. Minsan, hindi ko natitiis, nag-headset ako. So ganito karaming nagagawa. Pero sa isang araw po may kota. Pag nasisiraan po ng makina, hindi ko po naabot yung aking kota. So bali lahat ng makina po is minamanual ko ang pagbubukas. Napakaingay po diyan pag nagkasabay-sabay na talaga. Bali ninaan ko lang po yung volume ng mga makina para hindi po masakit sa inyong tenga sa mga nakikinig. So ito po ang trabaho ko yan. Ako po naglalagay ng mga aluminum na yan na may piece sa gilid. Sa makina na yan, yung side A, yung kabila. Tapos dito ko sa kabila lalagay yung side B. Kumbaga pares-pares din po yung makina. May time na pag nasira yung isang makina, kailangan kong baliktarin yung kabilang makina para mapaganda naman. Compressor pa lang gamit namin dito para matanggal kagad yung mga alikabok sa mga aluminum. Kasi ako rin po magbabox niyan. Ako rin po mag-QC. Actually po, ako lang po talaga gumagawa sa pwestong ito. Isang tao lang po dito. Dati yung dumating po ako dito, dalawang partner po kami dyan, umaga at saka sa panggabi. May overtime pa dati, mga una, 2 taon, 3. Pero ngayon, sa loob ng 6 na taon, tsamba na lang magko-overtime. Itong office ko, ang opisina ko kung saan kailangan matalas ang mata sa pag-QC sa ating mga aluminum clutch lining. Kasi, once na may napasama dyan na NG or no good na product, tayo ang babalingan nating laupan o boss. Yan po, yan. Yan po yung mga NG. Kumbaga, sumagad yung lagarin niya sa aluminum, kaya pangit yung kinalabasan. Dito kailangan talaga matalas ang mata. Ako na rin ang box. At sa ngayon po, wala pa po yung malaking box na paglalagay niyan. So, kumbaga, 6 na box po sa isang box na malaki. Yan, pinupondo lang yan. Pag dumating na yung malaking box, ako pa rin ang gagawa niyan. Ako lang pala ang Pinoy na nakapesto sa pwesto na to. Kasi ako lang Pinoy ang tinuruan magtrabaho sa pwesto na to. Kaya na-excite na lang ako magturo sa papalit sa akin. Dito nga pala karamihan ng kasama namin puro matatanda ng Taiwanese. Dito nga rin pala sa makina na to, pag may nasira, ako rin pong gumagawa. Pero kapag di ko po kayang gawin, tinatawagan ko po yung kapartner ko na Taiwanese. Kasi ayaw ko pong pakialaman yung makina. Pero pinagkakatiwalaan din naman po nila ako sa paggawa ng makina. Pero pag di ko nila talaga kaya, tinatawagan ko na lang po sila. So ito, ang trabaho na to ay umaabot ako dito ng alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. So ito po nagawa ko sa loob ng kalahating araw. Ito po yung mga box na hindi ko pa nilagay sa isang mas malaki pang box. Mag-alas 12 na pala. So kailangan namin kumain. At ito na nga ang pinaka-favorite time ko, ang lunch time syempre. Ito yung ating ulam na niluto kanina. Ang ginisang tamban sa kamatis. Napakasarap po niya. Pag natikman nyo po yan, sabihin nyo para kayong kumain sa 5-star hotel restaurant. O, diba? Salo-salo po kami kumain. Si Boss Joseph at saka si Boss Jay po kasama ko laging kumain dito sa 3rd floor. Sa pwesto ko pala na yun, isa akong machine operator, repairman, taga QC, at packing. All in one po sa isang pwesto lang. So dito yung pwesto na itong pinagkakainan na to, dito yung nakaraan kong work, yung malikabok at mausok. Tara po. Kain po tayo. At kung nakaabot po kayo sa part na to ng video, maraming salamat po at pwede po kayong mag-iwan ng like o pwede nyo po i-share tong video na to. Malaking tulong na po sa akin yun. Maraming salamat po and kita-kits po tayo sa next vlog kung saan bagong work na naman ang ating pesto. Sheesh!